Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Saludo po at sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Kung saang lugar man kayo ngayon, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kumusta na rin ang ating mga partners, ang ating mga kalitsoneros. December na guys, holiday season, maraming darating na mga parties, although mayroon pa rin COVID, pero simula nang nagpa-party yung iba dahil sabik na sabik, dahil halos mag 2 years na rin na hindi nakalabas. So expected na this December mayroon na rin mga party. So holiday na naman, holiday. So, sa mga litsonero dyan, yung iba panahon ng babawi. Pero ngayon, paano tayo makabawi na nagmahal na yun ang supply ng manok? So, sabayan nyo lang guys, tips ko sa inyo. Sabayan na lang kung magkano yung kuha nyo, magkano yung ina-increase ng supply. Ganun din ang ipapatong nyo. Hindi pwedeng malugi tayo kasi dito sa negosyo, kailangan mayroon tayong mini-maintain na markup na mag-survive ang ating negosyo. December kasi guys, talagang yung mga presyo nila ay pinakamataas sa buong taon. Tulad ngayon, ang presyo natin dito sa Cebu ay umabot na ng 145. So baka before matapos ang December, baka mag 160. Pero last year, maabot ng 175, 180 dito. Ngayon, hindi naman siguro. Ang basa ko nasa ano lang 160. So para tayo makasabay na kahit tumaas talaga yung presyo, tataas din tayo. Ganun talaga guys ang mga kumpanya buong taon. Hindi kasi sila makapag-increase ng ganito kalaki dahil sa sa demand na hindi naman gaanong karami. So unlike December na nung wala pang pandemic, almost mag-triple hanggang kasi talagang mauubos ang manok. Kinukulang dahil lahat ng tao ay nagpa-party nationwide. Talagang kinukulang ang manok, kaya during December, mga kumpanya ay nagpapa-increase ng presyo. Huwag na kayo masurpresa pa na talagang pag December, expected yan, aakyat ang presyo ng supply ng manok. Sinasamantala kasi guys ng mga mga kumpanya or mga integrators, kasi dyan lang sila kumikita kasi most of the time of the year yung mababa din yung nila presyo. So you can ma-compare nyo naman baboy, di ba? Magkano yung baboy ngayon? 250, 270. Magkano lang ba yung manok? Pareho lang naman sila yung kinakain. May pinapakain ng feeds, pero magkano lang yung presyo? 150 nga, umaaray na tayo umaangal na tayo dahil akala natin mahal na, pero kumpara mo yan sa isda. Yung isda naman na hinuhuli lang sa dagat, pero merong 400, merong tag 500, 300, bumibili pa rin tayo. Sa manok, pag minsan naman ang regular presyo ng buong taon ay nasa 120 to hanggang 140. So talagang mababa na yan guys. At pag umabot ng 150, na tayo, nagreklamo na tayo 150, pero mas mura nang kaysa kumpara mo doon sa baboy at saka yung isda. So bottom line, mas mababa pa rin ang presyo ng manok. Ito na rin kasi yung nagiging guys, nung pinaka basic kasi na ulam ang manok. So napakarami talaga ng supply ng manok, kaya ganyan ang presyo. Hindi gaanong mataas dahil everyday kasi guys nag harvest ng manok, kasi ang manok ngayon ay 30 days lang na harvest na. So ang dali lang mag-produce. So hindi rin sila pwedeng magpapataas ng presyo dahil hindi maaari nilang i-hoard or i-standby nila dahil ang bilis lumaki. So pag the more kasi ma-extend yung life ng manok or harvest ng manok, the more lalaki ang costing nila. So ibig sabihin hindi na competitive ang presyo, at saka pag malaki na mahirap na rin ibenta. Kaya before yan mag 1.3, 1.5,
hina-harvest na talaga nila kasi ang market dito sa atin sa Pilipinas, ang mga manok na 1 kilo, 900 grams, 1 ganun ang mga binibili ng mga tao. Kasi pag halimbawa isang buo bibilhin mo, pag isang buo na 1 kilo, tag 150 per kilo, so makabili ka ng isa, ipagpalakihin pa yan nila, maabot na ng 1.6. Bibili sila ng isang buo, pag malaki, di, siyempre malalaki din, medyo tumaas din ang babayaran. Kaya ganoon ang ano natin dito sa Pilipinas. Ang ating manok ay nagiging regular size na yung 1 kilo, 1.1, 1.2. Pero doon sa ibang bansa, malalaki yung manok nila, hindi nila hina-harvest pag hindi umaabot ng 1.5, 1.4. Kasi mas in the long run, mas nagiging cheaper yun guys, kasi yung manok kasi pag lumalaki, mabilis ang ilang meat conversion. Kumbaga, kumakain lang siya ng 1.6 kilos na feeds. Ang timbang din niya ay pag umabot na ng 35 days, umabot na siya ng 2 kilos. Unlike doon sa mga 1 kilo natin na manok dito, kumakain siya ng mga 1.5 kilos na feeds. Yung timbang ng meat ay nasa 1.3 pa lang, 1.4. So, ano pa yan? Kumbaga, kahit na gano'n na yung FCR, hina-harvest na rin kasi yun nga, yung ang sinusundi nila ang market. Ang market kasi sa atin dito sa Pilipinas ay mga small birds. Kumbaga, yung small birds starting yung nasa 800 grams, 900 grams, 1 kilo, 1. Yan kasi binibili ng mga Pilipino. Unlike doon sa ibang bansa na malalaki talaga. Kaya mapansin mo sa mga malls, pag may imported na manok, hindi yan whole. Mga leg quarter, mayroong breast, mga malalaki. Timbang niyan ay mga almost half kilo, 3/4, yung quarter legs nila, di ba? So yun lang, wala ka makikita na mga imported chickens na whole na tag 1 kilo. Imported chickens, mga yan, mga quarter legs. Pag may mga breast, malaki yan. So karamihan, quarter legs guys, kasi sa ibang bansa yung mga breast doon ay nila, pinifillet nila. So kinukuha nila yung laman, yun ang pinoprocess nila, tinatapo na yung mga, or ginagawa na yung pagkain ng mga aso ang mga buto. So yung naiiwan palagi dyan ay ang legs or quarter legs. Kaya kalimitan mabili mo sa mga mall pag imported chickens, mga mga quarter legs. Okay, so yan ang ating kunting kunting aral sa negosyo ng or background ng supply ng manok. So as I said, wag na kayong masurpresa kung bakit mataas ang presyo ng manok, lalong-lalo na sa mga baguhan lang sa negosyo. Ganun talaga ang presyo ng dressed chicken tuwing December. Kasama na yan sa negosyo natin. Baga ayaw nyong magpa-increase, sumabay doon sa supply. Wala kayong kikitain. So, mayroon naman kukunti. Ano naman tayo makapagbigay sa pamasko sa ating mga tao? So gawin natin, sabay na lang tayo. Kung magkano yung presyo bili mo, increasean mo kahit man lang kaunti para hindi kayo malugi. Anyway, ang December naman ay 30 days. The whole year round, January to November, kumikita ka rin naman doon. So yung December, pagbigyan mo na kung mataas yung presyo. Naman yan, ganun talaga yan. So kakayanin pa rin natin yan kasi whole year round kasi yung negosyo natin. Ang lechon manok guys, lalo na sa mga baguhan, nakakala nyo na itong negosyo ay pang lang December or seasonal business. Hindi po, whole year round na negosyo po ito. Pagkatapos ng December, January 1, kahit magbukas ka, mayroon pa rin bumibili. So wala kayong alalahanin na after December, paano yan? Wala na akong kita. Hindi po, kasi whole year round na po ito ang negosyong lechon manok. Para rin itong restaurant na every time kumakain ka, mayroon available. Ito rin lechon manok. Kasi kahit naman ikaw, pag sa hapunan, di ba? Kung nasa probinsya ka man or nasa city, alin ang pipiliin mo? Pag may pera ka, may 250 ka, may 220 ka, pupunta ka pa ba sa palengke para mamalingki na lulutuin mo good for one family, na good for 6 na person sa isang pamilya? Bibili ka pa ba doon ng
isang kilo ng manok para lutuin mo, and then isang isang menu. Din ang cost naman yan is more than pa, tapos pupunta ka pa sa palengke, magluto ka pa, so doble gastos. Kaya ang nagiging uso ngayon sa mga tao ay bibili na lang sila ng lechon manok. Bibili lang doon sa mga lechonan, agad-agad meron ng ulam. Tsaka masarap pa dahil lechon. So yun ang natin guys, yun ang kaya tayo nag-i-exist mga lechoneros na negosyo, dahil nagiging nagiging bisyo na yan na mga Pinoy na tuwing hapon pag kumakain, pagmadalian, lechon manok talaga yung inuulam. So mayroon pa ring mga areas na kulang sa mga lechonan. Pag-uusapan natin nationwide. Sa probinsya naman ay mga tao ay marami naman doong gusto din kumakain ng lechon, kaso lang walang naglilitson doon. Mayroon namang lechonan doon na kahit simpleng lang lasa, yung iba bumibili lang talaga dahil gusto kumakain ng lechon. How much more kung ikaw meron kang lechon na masarap doon sa probinsya, kahit probinsya yan, mabubuhay pa rin ang negosyo mo guys, kasi ang lechon manok na negosyo ay hindi naman talaga, kahit makabinta ka lang ng more than 10 everyday, buhay na ang negosyo nyo. Kumaga, how much more kung makabinta ka ng more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, di ba? So it's a number, ito katulad ng karinderya. Marami kang lulutuin, marami kang pasilduhan, bibili ka pa doon sa palengke, marami kang bibilhin, dami mong inventaryo. Ang lechon manok isa lang. Sa tindahan mo, isa, dalawa lang tauhan mo. Tsaka madali lang i-audit. Kumaga madali ang control dahil lang siya isang lang, dagdagan mo pa ng limpo, ano pa bang pwede mo dagdag, kahit magdagdag ka ng fried chicken. So at least 2 or 3 item lang, madaling i-audit kahit wala ka dito. Lalo na ngayon, mayroon ng internet. So kahit nasa ibang bansa ka pa, basta ma-establish mo na dito yan sa Pinas, pag yung outlet mo ay maganda naman yung kita, so kaya mo yan mag-provide ng internet, gawa ng CCTV yung tindahan mo. Kahit nasa labas ka, pwede mong ma-supervise, di ba? So ganun lang kasi kasimple guys ang lechon manok na business. Kaya ako very positive ako na kahit sa probinsya ay pwede tayo mag-negosyo doon. Malaki pa ang malaki pa ang potentials. Marami pa tayong mga area na hindi pa nako-cover. At ulit kong sasabihin sa inyo, hindi po treat ang mga malaking kumpanya sa lechon manok. Kasi yung mga malalaking kumpanya, as I said, hindi yan sila magbibenta ng mura. Kasi ang laki ng cost nila. Ang laki ng overhead or yung mga expenses nila sa paggawa ng lechonan, sa pagpasahod, dahil ang dami nila kasing cost na pinagdaanan. Halimbawa, mag-establish sila ng isang kumpanya sa isang lugar. So kailangan sila ng bodega, kailangan nila ng processing. So talagang since company yan, talagang malalaki ang gagastusin nila. Bottom line, ang cost ng binibenta nilang lechon manok ay talagang mahal. Unlike us, pag bibili tayo ng dressed chicken doon sa mga kumpanya na direct tayo bumili doon, makapatubo tayo. Kahit nga tayo mas mura pa sa mga kumpanya, kaya natin dahil magkano lang ang cost natin maglilitsyon. Bigyan ko kayo ng mathematics guys. Most time of the year, ang costing ng manok ay nasa 120. Ayun sige ha. Tayo mathematics. 120. So lagyan mo ng cost mo sa panimpla, uling. Panimpla mo lang palagay natin. Huwag nyong tipirin guys ha. Pinaka kong tips. Huwag nyong tipirin ang timpla dahil nandoon na ang natin, sikrito. Dapat masarap ang timpla mo dahil yan ang balik-balikan ng mga customers. Pag tinitipid mo yan, baka
Magtaka ka lang, bakit sabihin mo, siguro sabihin mo, bakit kaya walang bumibili? Hindi naman magandang negosyo ang lechon manok kasi kabubukas ko lang, 1 week pa nga malakas, bigla namang nawala yung customers. Ibig sabihin na walang repeat buyers. Tanungin mo sarili mo, bakit walang repeat buyers? Siguro hindi masarap. Diba? Ganun lang kasimple. Siguro hindi masarap, kaya hindi sila bumabalik sa inyo. Bakit naman yung kapit tindahan, mayroon pa rin bumibili palagi? Ibig sabihin, mayroon silang suki at nasarapan yung mga tao doon. Ikaw, baguhan ka, tapos nakikipagkompetensya ka, hindi naman masarap yung mo. Sa first time, talagang titikman yan ng mga tao dahil sa tagal na nila doon sa kabila, gusto na rin silang makatikim na baka may masarap pa. Nung ikaw tumabi, hindi mo matalo yung kabila kasi mas masarap talaga yon. Bumili sila sa inyo sa first how many days, after that, nawawala na nandoon sa kabila babalik. Kasi tinitipid mo ang timplada mo. So number 1 yan guys, isang sikreto sa Pangalawa na yung iba, yung mga pwesto, pinaka-importante pa rin yung lasa or sarap ng ating manok. Yung mga pwesto, pinaka-importante rin yun, pero it follows. Kung masarap yung timpla mo, di maganda yung pwesto mo, yan, talagang okay ang ating negosyo. As I said, pag nasa probinsya ka lang sa isang bayan, kasi meron naman tayong yung outlet na bayan lang, karamihan talaga tayo ay ating pwesto ay nasa bayan lang naman Sa isang bayan, kaya mo magawa ng 5 outlet sa mga strategic place, kaya yan. In 1 outlet, what if makabenta ka ng 20 pieces na manok? So, compute tayo. Yung puhunan natin is 120. Yung timpla ay nasa 15 to 20 pesos. Uling 5 pesos, 3 to 5 pesos. Palagay nga natin, 20 pesos ang additional cost sa puhunan mo sa manok. Pati na yung pagluto doon. So, nagiging 140. 120 yung bili mo, plus yung timpla, at saka uling 20, so 140. So ibenta mo yan at 240. Kasi ako guys, meron naman akong 250, meron akong 230, average lang natin 240. So meron kang patong na 100 pesos per chicken. Pag makabenta ka ng 20 piraso, average lang in a week. Kasi guys, meron naman tayong pwesto na talaga makabenta ng more than, average is na 30 pataas. Very conservative lang tayo at 20 pieces average times 100. So that's 2,000 a day times 30 days, that's 60,000. Okay, so since ang everyday sales mo is 20 lang, bakit damihan mo pa ng tao? So isang tao ka lang, tindero mo doon sa isang outlet is only 1 person. So magkano ang sahod sa isang tao sa isang buwan? Gawin nating average 400 lang a day. 400 times 30 days is 12,000. Yung renta mo is, palagay na natin, 5 to 8,000 or 5,000 or 6,000. So tubig, kuryente, lahat-lahat, tao at kuryente, renta, 20,000. Diba? So 60,000 minus 20,000, meron ka pa rin 40,000. Another expenses pa, ano pa bang involved sa mga ano pa bang mga expenses mo? Palagay na lang natin sa 60,000 mo na sales, expenses mo yung 30,000. So meron ka pa rin 30,000 na kita. So sino namang magbigay sa atin ng 30,000 na sa business na ganyan, na ikaw lang nagmamanage, 20 pieces lang binta araw-araw, average, hindi na ikaw nagtitinda doon, tao mo lang nagtitinda. How much more kung ikaw magtitinda? Pag hands-on ka talaga, for how many months ikaw yung magtitinda, kikita ka. Kasi nagpasahod ka sa iba. Kung wala ka talagang trabaho, nagsimula ka lang sa sa maliit, wala kayong talagang kulang ka sa puhunan, gusto mo lang, ikaw gusto yung ikaw personal yung nagtitinda, lalo nang kikita ka, di ba?
At guys, pinag-usapan natin dyan ay 20 pieces ang binta, average. Now, 60,000 minus 30,000 expenses, mayroon tayong net na 30 in a month in one store. What if mayroon kang tatlong stores? Tatlo ha. 30,000 times 3. That's 90,000. Very conservative ba yan guys ha? Kasi talagang kinukuha lang natin yung yung maliit na volume. At saka mayroon din talagang volume, mayroon din naman talagang volume na umaabot ng average ng 50-40,000. At sa mga darating na mga araw guys, mag-interview tayo ng very short interview sa mga partners natin tulad nila ni Mr. A, Mr. J Lechon Manok dito sa southern part ng Cebu. Si Don Franco guys, malakas na ngayon kasi binibisita ko minsan yung outlet niya talaga. Grabe, sabi ng mga tao pa nga niya, minimum pinakamababa na yung weekdays 30 pieces. And then weekends, Friday, Saturday, Sunday, more than 50. So, bago lang siya guys. Nag-open siya noong September yata, 3 months. Pabalik-balik na dito. Mamili natin injectable solution. So, maghingi tayo ng konting interview sa kanya sa mga next videos ko para makita nyo. Para naman siya, maka-encourage sa inyo na itong negosyo na ito ay it's worth na negosyo. Isa pa lang yung outlet niya guys ha. At marami pa siyang balak na Si Don Franco guys ay dati siyang franchisee ng isa din sa mga sikat na mga nagpa-franchise na lechon manok. Meron siyang dalawang outlet na before siya before siya kumuha sa atin, nakapag-decide talagang umalis siya doon. At sabi nga niya, it's worth na sa dalawang outlet guys, di siya kumikita. Dito sa atin, sa pagiging partner namin, so far, so good. For 3 months na siya ngayon. Talagang hindi mauubos guys yung natin, ang kwentuhan kung about sa negosyong ito. Kaya, sa sunod na naman ulit, kasi baka hindi nyo na mauubos sa papanood ang ating vlog. So, yun lang guys ang tips ko. Sana yung mga nagnegosyo dyan na mga baguhan lang, kapit lang guys, huwag kayong hindi talaga iunlad ang negosyo kung term nyo very napaka-eksi lang. It takes time to be known, it takes time na makilala kayo. So wag magmadali. So kunting kunting tiis lang. At tsaka meron na talagang sinuswerte, ang bilis, bago pa lang open, talagang malakas. Kasi maganda yung pwesto nila. Kaya sa mga ibang interested dyan, nandyan sa screen, katapos nito, yung aking contact number at aking messenger. Kontakin nyo lang ako guys. I prefer to talk through messenger or through call. Sorry pag hindi ko na-replyan kaagad yung mga text kasi daming nagti-text. At saka yung iba ay text lang ng parang walang hindi gaanong interesado. Kaya I preferred, kung talagang gusto nyo, you can call me through messenger, usap tayo, video call, and then dito sa cellphone ko nandiyan, nakalagay naman dyan, tawagan nyo ako dyan kung kahit na mga inquiry lang na talagang interested kayo, mayroon kayong mga gustong itanong, hindi nyo pa inaintindihan, I am willing to discuss with you dito sa messenger or kahit sa cellphone para makuha nyo kung ano ba itong negosyo natin, itong ating transferable business or yung duplicatable business natin. Ito yung panglaban sa guys, ito yung panlaban sa franchise. Yung franchise kasi guys, 'di ba? Pag isang negosyo gusto nyong makuha, gusto nyong magnegosyo ng ganyang negosyo kasi wala kayong alam, so nagpo-franchise kayo, magbabayad kayo ng katulad ng negosyong lechon manok, magbabayad kayo ng franchise fee 350,000 and then sila din ang gagawa sa outlet. So another fee na din 'yan. And then yung supply ng tinitinda natin sa store,
sa franchisor pa rin yun. So, kikita din sila doon lifetime while ikaw nagiging franchisee nila. Kumbaga, tendira lang tayo dyan. Itong sa atin kakaiba. Ako lang din ang nag-offer ng ganito kasi talagang kakaiba ito. Sinishare ko lang ang negosyo ko. Anong negosyo ko na mayroon ako, ipapakopya ko sa inyo. Instead of buying a franchise, ito yung binibili nyo sa akin. Ang sistema ng negosyo na binabayaran nyo sa franchise sa atin, ang sistema ng aking negosyo, pati yung mga sekreto, bibilhin nyo. Kumbaga, magiging sa inyo ng aking negosyo with your name, hindi yung name ko. I-establish natin yung pangalan nyo, ipapakopya ko sa inyo yung ating sistema na kung kayo mismo yung gagawa niyan, hindi nyo kaya. Kumbaga, it takes time magiging mag-perfect sa isang business. Yun naman ang pina-franchise sa iba eh. Kaya nag-franchise ka kasi hindi mo alam ang negosyo. Kaya nagiging tindera ka, nababayad ka. Dito sa atin, yung time na iaaral mo pa, ma-eksperimento ka pa, marami pa mga, pwede pa kayo mag-fail sa magiging kapital nyo dahil baguhan lang kayo, tapos diretso lang kayo pumasok na nagiging eksperimento lang. Hindi na, kasi dito, mayroon na tayong proven na sistema na tumatakbo na kasi mayroon na tayong available na negosyo, mayroon tayong masarap na timpla. Yun na lang ang gagawin nyo, magpaturo na lang kayo sa akin, tuturuan ko na kayo, papakopya ko lahat, sistema at ating mga sikretong timpla. Instead ng buying franchise, dito na lang kayo sa akin magbayad, and then sa inyo na yun lifetime. Wala na akong royalty fee, lahat, wala na. Only one-time pay para lang sa acquiring. Kumbaga, bumili lang kayo ng business sa akin. Kuha nyo guys, hindi yun binibili ang assets sa ating sistema at yung mga sikretong sistema sa negosyo, pati mga secret, pati mga secret na mga recipe ingredients ibinibigay ko. Kakaiba guys, di ba? Wala yan sa iba kasi hindi naman ako nag-aambisyon pa na lalaki pa katulad ng mga nagpa-franchise na kumpanya. Sa akin lang, meron lang akong ilang mga outlets fights sa akin. Anyway, lahat naman na nag-acquire sa akin ng partnership or yung nag-avail sa ating mga packages. Ganun na rin, doon na rin ako kumikita ng kaunti. Kumbaga, nagiging limited lang yan sa akin kasi yun nga, hindi naman ako gumagasto ng mga outlets, kumbaga marami pang mga pasahuran ng tao. Kaya it's worth lang na ganun lang ang price ko kaysa napa-franchise na napakamahal. Pag bumibili kayo ng franchise guys, every time mayroon kayong new outlets, another franchise fee. Sa atin, bibilhin ng sistema, one-time payment lang, lifetime mo na mapakinabangan. Kahit ilang outlet mo pa ang gagawin mo, kayang-kaya mo. Isang beses ka lang nagbayad. Ganon guys, ganon ka grabe ang ating negosyo na ino-offer sa inyo. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito i-offer. Kasi baka darating yung panahon na masyado na tayong marami, di ba? So, nililimit ko rin para yung mga magiging partners natin, tayo lang mag-uusap-usap. Kasi hindi naman lahat kasi guys na hindi naman kasi lahat na nagnenegosyo ay pinapalad, lalong-lalo na kung kulang ka sa background, kulang ka sa kumbaga di mo talaga pinag-aralan ng mabuti, kumbaga lalo na kung tamad ka. So as I said, itong sa atin ay partnership. Tuturuan ko kayo, magiging gabay niyo ako, at willing din naman akong makikinig sa mga mga suggestions nyo about sa negosyo. Hindi naman tayo perfect guys, pero at least akin sinishare ko lang ang na meron ako na hanggang ngayon ay ang ating negosyo ay tumatakbo pa rin. And as I said, huwag niyong kalimutan mag-like and mag-subscribe, lalo sa mga baguhan dyan. I-share nyo guys para sa marami pa tayong matulungan na mga kababayan na gusto mong negosyo. Katulad sa mga OFW guys, maliit na puhunan lang ito sa ating negosyo na itong klase.
So it's worth it's worth na magsimula ng ganito. Okay, maraming salamat po at bye-bye.